Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Opisyal nang nagsimula ang Paris Olympics sa Seine River kung saan isa-isang iwinagayway ng mga kalahok ang watawat ng kani-kanilang mga bansa sa Parade of Nations. Libu-libong mga atletang naglayag sa gitna ng Paris sa ginanap na opening ceremony ng Olympics nitong Biyernes bilang hudyat sa pagbubukas ng pandaigdigang digmaan ng pinakamagaling na atleta. Nagpatupad ang Paris ng mahigpit na seguridad sa opening ceremony bunsod ng banta ng terorismo. Umabot sa mahigit 7,500 competitors ang lumuhok sa parade na naglakbay sa pababa sa isang 6 na kilometro na kahabaan ng ilog Seine sa isang flotilla ng 85 bangka. Kumpara noong COVID-blighted 2020 Tokyo Olympics na naantala ng isang taon at binuksan sa isang walang laman na stadium, ang Paris show ay tinunghayan ng mahigit 300,000 cheering spectators at isang audience ng mga VIP at celebrity mula sa buong mundo. Ito ang unang pagkakataon na nagbukas ang Summer Olympics sa labas ng pangunahing athletic stadium. Isang desisyong puno ng panganib sa panahon na ang France ay nasa pinakamataas na alerto para sa terorismo. Sa loob ng maraming buwan, ang mga organizer ay nahihirapan sa mga tanong tungkol sa kung kailangan nilang scale back o ilipat ang prosesyon, ngunit iginit nila sa buong panahon na walang plan B. Bukod sa bansang Estados Unidos, kapansin-pansin din ang bilang ng mga atleta na mula sa bansang China. Halos mapuno din nila ang kanilang sinasakyang higanteng bangka at ganoon din kadami ang mga taga-suporta nila mula sa mga manonood. Hindi may kakailang husay na itinatago ng mga atleta mula sa China, kaya naman lahat halos ng mga kategory sa paligsahan ay mayroon silang mga pambato. Mula nang sila ay sumali sa paligsahan taong 1984, nagkamit na sila ng nasa 720 medalya na kung saan 284 sa mga ito ay ginto. Nag-excel sila sa larangan ng diving, table tennis, weightlifting, artistic gymnastics at shooting. Sa katunayan, ang China ang may tuturing na may pinakamahuhusay na atleta sa buong kontinente ng Asia dahil sa dami ng kanilang medalya. Subalit sa kabila ng tagumpay nilang ito ay ang samot-saring intrigang ipinupukol sa kanila, partikular na sa kanilang mga atleta. At isa nga dito ay ang pagpositibo ng ilan nilang atleta sa paggamit ng performance enhancer drug na mahigpit na ipinagbabawal gamitin sa naturang patimpalak. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas mula nang matapos maglaro si Fei Liwei ng bansang China para sa 400 meters freestyle final noong 28 ng Hulyo. Inulan agad siya ng mga tanong ng media. Ito ay tungkol pa din sa iskandalong kinasasangkutan ng kanyang team. Ang 21 years old na atletang ito kasi na mula sa Hangzhou sa China ay isa lamang sa 23 elite Chinese swimmers na nagpositibo sa paggamit ng performance-enhancing drugs noong taong 2021. Pinabulaanan ito ni Liwei, subalit ang 10 pa sa mga nagpositibo ay kasama din niyang nakikipaglaro sa Paris Olympics. Isa pa sa mga atletang ito ay ang 2-time Olympic gold medal winner na si Zhang Yufei, at kahit si Yufei ay itinanggi din ang doping scandal. Doping ang tawag sa pag-inom o pagkain ng anumang ilegal na gamot o likido upang mas lumakas bago sumabak sa isang laro ang isang manlalaro, kagaya na lamang ng steroids. Kung matatandaan, nagkaroon din ng parehong issue ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao noong taong 2010 na kung saan naglabasan ng mga balita na gumagamit umano ito ng steroids upang mas maging malakas sa tuwing siya ay magkakaroon ng laban. Subalit nagnegatibo siya nang siya ay sumailalim sa isang test at kinumpirma ito mismo ni nooy Nevada Sports Athletic Commission Executive Director Keith Kaiser. Pilit man itong idine-deny ng mga atleta ng China. Ayon sa lumabas na balita ng AFP News Agency, isa umano sa mga atleta ang sinang-ayunan ang naturang kontrobersiya. Subalit ayon sa World Anti-Doping Agency o WADA,
isang organisasyon na nagmo-monitor ng mga iniinom na gamot ng mga atleta, mas mabuti na lamang umanong isikreto ang naging resulta ng test sa mga atleta ng China noong taong 2021. Ayon din kasi sa naging eksplanasyon ng bansang China, ang mga positibong resulta ay bunga ng accidental contamination na hindi naman nilinaw kung sa paanong paraan na-contaminate ang kanilang mga manlalaro. Hindi na din magsasagawa ng mas malalim na investigasyon ng WADA at mas pinili na lamang nilang manahimik. Hinayaan na lamang din itong makapagpatuloy ang mga atleta ng China na maglaro sa Paris Olympic ngayong taon. Lumabas ang pahayag na ito ng WADA nang ang dalawa pang atleta ng China ay makasungkit ng mga bronze medal para sa women's 4x100 freestyle relay final noong isang araw lamang. Nakaschedule noon na umattend sa press conference ang dalawang nagwaging atleta subalit hindi sila nakarating at ang tila paglilihim na ito ng WADA ay hindi naging maganda para sa Estados Unidos, lalo't ang bansang ito ay kalaban ng China sa halos lahat ng aspeto maging sa pampalakasan. Noong nakaraang linggo, inihayag ng International Olympic Committee na babawi nila ang desisyon na sa Salt Lake City sa Amerika ay daraos ang 2034 Winter Games kung hindi titigil ang Estados Unidos sa ginagawa nilang pag-iimbestiga sa doping scandal ng China. Sa ginawang press conference sa Paris, sinabi ni Witold Banca, ang head ng WADA, na sa tingin niya ay ang mga atleta ng Amerika ang dapat na isailalim sa mga tests. Ayon sa WADA, ang kaso ng doping scandal ng China ay kasalukuyang hawak na nila at wala nang dapat pakialaman ng Amerika. Subalit para sa Estados Unidos, bakit umano kailangang isikreto ang naging resulta sa test noong taong 2021 sa mga atleta ng China kung wala naman silang itinatagong hindi magandang resulta? Sa kabila ng panawagan ng WADA sa Amerika na itigil na nila ang kanilang ginagawang investigasyon, kaugnay pa din sa iskandalo ng China at hindi umano ito katanggap-tanggap. Nagmamatigas pa din ang Estados Unidos at sinabi nilang hindi sila titigil sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga kung wala umanong itinatago ang WADA. Dapat ay isa publiko nila ang resulta lalo at ang mga nagpositibo sa naturang test ay mga kasalukuyang kalahok sa Paris Olympic. Kung nais umano ng WADA ng malinis at tapat na sports, dapat ay wala silang itinatago lalo na sa ganitong klaseng mga usapin. Isa umano sa pinaka-hindi karapat dapat gawin ng isang manlalaro ang pag-take ng anumang klase ng gamot o likido para mas lumakas. Malinaw na malaking paglabag ito sa panuntunan ng pambalakasan at dapat umanong i-disqualified ang sinumang manlalarong masasangkot dito. Kaduda-duda umano ang ginagawang pagsisikretong ito ng WADA ayon sa US. Dapat umano ay maging fair sila pagdating sa ganito lalo pa at hindi na lamang China ang malalagay sa kahihiyan kung lumabas ang katotohanan kundi ang malaking pamunuan ng WADA ay malalagay din sa kahihiyan at diskriminasyon. Gigil ang Estados Unidos na lumabas ang katotohanan dahil na din siguro ayaw nilang maungusan ng ibang mga bansa bilang sila ang may hawak na may pinakamaraming medalya sa Olympics. Mula nang sila ay sumali ay umabot na sa 2,975 ang kanilang naipong medalya habang sumunod sa kanila ang Soviet Union na may 1,204 medals at ang bansang Germany na may 1,058 medals. Ang pandaraya at pangsasabotahe ay hindi na din bago para sa bansang China. Sa katunayan, kung matatandaan noong taong 2019, disqualified ang team ng China sa sarili nilang Military World Games matapos makatanggap ang mga hurado ng reklamo mula sa ibang bansa na kalahok din sa nasabing patimpalak. Ayon sa pahayag ng International Orienteering Federation, nangunguna umano ang Chinese athletes sa women at men's middle distance orienteering competition noong panahong iyon, subalit nagreklamo ang 6 na European countries dahil sa di umano'y pandaraya ng mga manlalaro mula sa China. Nabatid umano ng mga hurado na tinutulungan ng mga manonood ang mga Chinese runners kung saan nagiiwan sila ng palatandaan at gumawa ng special paths upang padaliin ang ruta ng mga atleta ng China. Dahil sa nangyaring ito, ipinagbawal din ang naturang grupo na sumali sa kahit ano pang mga long-distance orienteering competition. Ayon noon kay IOF Secretary General Tom Hollowell, ikinalulungkot ng kanilang pamunuan ang nangyari. Sa kabila nito, nangako si Hollowell, sisiguruhin nila na walang dayaang mangyayari sa papalapit noon na World Cup Final sa Guangzhou, China. Tulad ng Olympics, isinasagawa ang Military World Games kada 4 na taon. Sinimulan sa Rome noong 1995 ang kompetisyon at ito ang kauna-unahang beses na nag-host ang China ng naturang palaro. Tinatayang nilahukan noon ang Wuhan Games ng 9,000 atleta mula sa 109 na mga bansa.
Noong madiskubre ang ginawang pandarayan ng China ay kasalukuyan silang nangunguna sa medal tally kung saan pumapangalawa lamang ang mahigpit nitong katunggali, ang bansang Russia.